Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig. Ito na ang ating paglabak-labak ngayong araw na ito. Naku, grabe. Grabe sumagot sa mga tanong si Atty. Rowena Gonzon sa kanyang interview ni Miss Lucy Cruz. Grabe kung bardagulan, punto por punto. At kung ano ang gustong makuha ni Miss Lucy Cruz na mga sagot, ibinigay ni Atty. Rowena Gonzon. At sa aking pagkaintindi ba, handa makipag-away si Atty. Rowena Guanzon sa mga kakampings para lang ipaglaban si VP Sara. Turning of hearts na ba ito? Nakikita na ba ni Atty. Rowena Guanzon na ang mga Duterte talaga ang lumalaban-laban sa korupsyon? Ang mga Duterte talaga ang totoong may serbisyo para sa bayanang Pilipino. Nako, yung iba nagalit na kay Atty. Rowena Guanzon. Traitor daw sa mga kakampings. Ginamit lang daw ang mga kakampings para makakuha ng ng boto noong nakaraang yung election ba 2022? Oo. Pero hindi nila alam na si Atty. Rowena Guanzon ay parang nagmamasid lang at kanyang na-discover possibly na talagang ang mga Duterte ang totoong may kamay na bakal na talagang tutugi sa mga korap. At she already found out na mas grabe ang korupsyon sa panahon ni Bongbong Marcos ngayon kumpara noon kay Duterte. Ang mga diskaya na ang nagsabi na supalpal pa nga si Luis Tronito, di ba mga bibig? Naku, parang early ngayon, kinakumpanya na ni Atty. Rowena Ganson si VP Sara. Sabi nga, sana makinig si VP Sara. Sana mag-reflect siya. Hala ka mga kabibig, exciting na. Malayo pa ang 2028 pero exciting na ang politika. Makikita mo na talaga ngayon kung sino yung mga kakamping na solid, yung kakamping na kakamping sila pero boto sila sa mga tao na talagang ipinaglaban ang korupsyon, na gustong sugpuin ang mga korupsyon. May mga kakamping na loyal, sobrang loyal, kahit mali-mali na ang ginawa, ay nako, pikit mata, bulag-bulagan. Ay, eto na kabibig. Panoorin natin ang interview ni na Attorney Rowena Guanzon and Lucy Cruz na kung saan marami ang humanga kay Attorney Rowena Guanzon. Okay? Magbigay tayo ng ating reaction dito. Wins, because that's what pundits are also saying. At this point, mukhang if elections were held She's now, the woman to beat. what if Sara Duterte wins? Because that's what pundits are also saying. At this point, mukhang if elections were held She's now, the woman to beat. what about a Sara Duterte presidency? Because some sectors are also saying change must happen, government must correct itself, but we should make sure that there should be no more Duterte in government. Oh, wow, no more Duterte. Anong basa mo naman? Sino ba yung nagsasabi na no more Duterte? Maraming ganon. Sa mga protest ganito gusto may DDS, gusto din may naman, church, at saka syempre yung left, di ba? gusto din naman lang kasi sila magpresidente. Di pa ito padamihan ng boto? Oh, galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Kahit anong gawin nyo, anong ginawa ngayon ng mga congressman. Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Tingnan mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Balimbing. Kaya pa 2027 lalaro na kayo kasi baka sakaling presidente yari kayo. That's how you read it? Yeah. Na pumapwesto na ha, parang nakita na nila na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Yung impeachment nyo. Yung mga quadcom nyo dyan. Mga tawag ng tao, tuwadcom. Ayaw ng Sara Duterte presidency. Sinong marami? Marami niyan. Ang dami nagsasabi, syempre, yung mga kaalaban. pero Kaya nga, yung mga pro-impeachment. Ikaw na rin nagsabi, pag election din natin ngayon, panalo si Sara. Would that be a bad thing to No. happen? Why should it be a bad thing? Because they're saying that much of the theft happened during the time of the Where Duterte is it? administration. Then put it there in the investigation. Tama. Where is it? Well,
ICI pa lang ang mag-establish na. Ah. But we're saying, di ba, moving Alam forward, mo, ang hirap- parang are we going to vote the same people in Ang hirap government naman na kasi nakikita ng araw na I'm just mouthing what people are saying. hanapan nyo naman ng corruption ng mga Duterte na hindi nyo muna unahin itong mga congressman ngayon. Correct. Na sure na meron na Correct. mga contractors at engineers na sinusuka na yung Correct. alam nila. Kung may witness kayo dyan against Bulong Duterte, why not? Ilagay nyo dyan sa investigation commission. No one should be spared. Di ba? Pero yung Pulong got 51 billion. And how much did Romualdez get? Right? Nung time ni Duterte, kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Correct. Takot sila. So, and I hope VP Sara is listening because this is a serious, extraordinary stage in Philippine politics. The people are sukang-suka na sa corruption. Sobrang sukang-sukan. And she has the character na Tama. matatakot din yung mga tao niya sa kanya na mangungurakot siya. Parang si Digong. Yung confidential fund na yun, set up yun. But of course, Vizcaya started in 2016 Anong and sabi niya? started to get their billions. O, ano sabi by niya? 20. Tinanong siya, bakit yung panahon ni Digong malakang ganun? Wala naman po nahingi ng panahon ni President Duterte. Well, sabi nila edited daw ang kanyang Edited. testimony sa Sino House sabi? dahil ang Blue Ribbon Committee Chairman nun si Senator Marcoleta. Oh? Ano niya na-edit yung? Si Tito Soto ang nagsabing edited. Ako, kasi ako eh. Sabi kayo ng sabi dyan, pero anong mas kalagay sa... Wait muna. Si Tito Soto ang nagsabing mukhang edited ang affidavit ng mga Diskaya, hindi si Senator Marcoleta. Naku, itong si Luchicos, mali-mali informasyon nakuha. Again, di ba nagkasagutan, nagdebate na nga ang mga senador nung sinagot ni brought up ni Senator Marcoleta na anong edited? Edited ba yung affidavit ni na Diskaya? Si Tito Soto ang nagsabing mukhang edited. Bakit? Naku po. Di ba yung marunong magbasa yung Vizcaya na yan bago niya tinirman? Tagalog pa nga daw yun. Binigay lang sa atin ni BBM ang ulo ni Romualdez dahil pag hindi niya ginawa, hindi titigil ang protesta. Correct. Kahit tig-isang araw lang na protesta, once a week, for example, yung One Taft Consortium ng mga kolehiyala sa Taft. Saints Co, St. Paul's, all these girls who don't even like sunlight, lumabas sila. Look like sunlight. Oh, gawin nyo lang yan mga anak every week. Oh, UP, Ateneo, Katipunan, once a week. Well, we can do once a week. We might not be able to do every day, but we can all do once a week until BBM is done, right? So, what's his choice? Keep his cousin who has all his secrets or keep his title? Of course, it's the political survival of BBM that he is after. No one after this. Mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa Agoy. 2028. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Na sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Halak. Grabe yung mga statement ni Atty. Rowena Guanzon, no? Bardagulan kung bardagulan. That's reality. Yun ang boses ng tao. Yun ang gustong ipaabot ng mga tao sa mga Marcoses. Tama, kawawa si Sandro Marcos. Kasi nakatikim, dobling-doble niya nga ang natikman ng mga tao sa mga Marcoses. Tanga, oo nga, naging tanga tayo, nabodol tayo. Kasi we're always giving second chances. Alam mo naman ang Pinoy, madrama, emotional, madaling maawa. Knowing si BP Sara, ginamit ni BBM para additional awa sa mga tao at sabihing nagbago na ang mga Marcoses. Diba? Tama ang sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. Kawawa itong si Sandro Marcos.
sana ito dapat ang magpapatuloy ng legasya ni BBM. Meron bang legasya? Meron bang legasya si BBM? Pang-4 na taon na niyang presidente, may legasya ba siya? Hindi. Ano ang legasya ni BBM? Puro kurakot, korupsyon. At alam mo na kung sino ang nasa ulo nito. Ang sinasabi ng mga diskaya ng ibang mga politiko. Oh, Martin Romualdez, Saldico. Martin Romualdez is related to BBM. Sino bang nagpirma sa budget? Si BBM. Diba? So yun ang sinasabi natin kabibig. We're always looking Zaldico, Martin Romualdez. Sila ang nagplano, sila ang insertions. Ang daming insertions. Kung talagang BBM is doing his job, reading the Baykam Dagaa, hindi yan pipirmahan to. Pero pinalusot niya, pinirmahan niya. So it means kasali siyang managot. Tama ang sinabi ni Atty. Rowena Gonzo. Si BP Sara talaga ang posibleng maging solusyon na matapos na itong korupsyon sa Pilipinas ngayon. Sabi na sa Pangulong Duterte daw ang daming korupsyon. Talaga, Lucy Cruz. Mali-mali yung research mo. Kung daming korupsyon noong panahon ni Duterte, bakit nakasurvive tayo sa panahon ng pandemic? Bakit hindi ganitong mga pangyayari at gulo tungkol sa korupsyon? Dapat sana nangyari pa ito sa panahon ni Digong. Pero hindi nangyari sa panahon ni Bongbong Marcos. Kung hindi sana bumagyo, bumaha, hindi ito magpag-uusapan ang kalikasan na ang naghudyat, ang kalikasan na ang talagang nag-open sa ating mga mata na eto na ang pangyayari ng Pilipinas. Remembering so na ni BBM, confident sa kanyang mga flood control projects. Galing dila lang pala yun ngayon, nakita ng katotohanan, anong gusto nilang i-twist ang story. Ang mga Duterte ang may kasalanan. Sa panahon ni Duterte, maraming corrupt. Doon ang daming korupsyon. Sa panahon ni Duterte, may mga sobrang ganyan. Sa panahon naman Duterte, sinabi ang Diskaya, mahirap manghurakot. Ngayon lang sa panahon ni Bongbong Marcos, lantaran ang pangungurakot kasi may mga politiko na humingi magkano? 35% kickback. Diba? Ewan ko kung saan galing itong mga questions ni Lucy Cruz. Maybe ramdam ni Lucy Cruz itong si Atty. Rowena Gonzo na very positive sa mga Duterte, siya na lang mag-negative. Kasi silang dalawa ang puro positive, parang walang totoong debate, 'di ba? Naintindihan ko rin ang point, ang strategy ni Lucy Cruz. Kailangan positive and negative. Kasi kung puro sila positive, walang magandang patutunguhan ang kanilang kwento, ang kanilang arguments. So dapat talaga si Rowena Gonzo, nakikitaan niya na positibo sa mga Duterte, siya na mag-negative, siya yung mag-feed ng mga impormasyon galing sa mga anti-Duterte. 'Di ba? Which is a good conversation actually. Sinupalpal ba ni Atty. Rowena Gonzo si Lucy Cruz? Hindi. Kasi Lucy Cruz is just reading and giving comments from anti-Duterte, where in fact si Atty. Rowena Gonzo is answering these allegations from the anti-Duterte people na parang masupalpal sila. Diba? And it is a matter of strategy in an interview para mas maganda ang epekto. Mas nakakatulong nga si Lucy Cruz kasi mas lumantad ang katotohanan. Mas nakita ng tao na ito pala yung mga hinanain ng mga anti-Duterte na sinagot ni Atty. Rowena Gonzo na supalpan ang mga anti-Duterte. Ito pala yung point ni Atty. Rowena Gonzo, yung kanyang obserbasyon, yung kanyang nakikita na posibleng makakatulong kay VP Sara na mas lalong maging stronger. Sinabi ni Atty. Rowena Gonzo, 'di ba sa latest OVP budget hearing, parliamentary courtesy na ibinigay ni VP Sara, pero noon, ano ginawa na kay VP Sara? Ano-ano matanong tungkol sa confidential funds kasi that time they're planning na i-impeach si VP Sara. Pero ngayon, nakita nila ang impeachment hindi effective, unconstitutional,
So wala na silang alam kung ano pang gagawin nila para mawala si VP Sara sa kinauupuan niya at posibleng aangat maging president sa 2028. Ngayon, ang gagawin, strategy nila ay gagamitin na naman ang mga artista sa mga rally para makakuha ng atensyon sa mga tao, para siraan ang mga Duterte, gamitin ang mga artista. Ay nako, kailan pa ba tayo magpapauto? Yun ang kabibig ang aking latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time. Again ha, for me, my own understanding, may mga iba't ibang klaseng kakamping. Yung kakamping na sobrang solid, na bulag na sa katotohanan, pero kakamping kasi kakamping sila kakamping ako. So kung anong i-feed sa akin ng mga kakamping kong boss, yun ang paniniwalaan ko, even though alam ko kung ano ang totoo, bulag. May mga kakamping, kakamping nga sila, pero nakikita nila ang katotohanan na ipaglalaban din nila. 'Di ba? May mga kakamping na kakamping lang pag panahon ng rally, pag panahon ng bigayan, at pag panahon na kailangan magbardagulan. Pero ang DDS, solid, walang different kinds of DDS talaga. One DDS talaga. One stand, united sila. Yun ang kabibig ang aking paniniwala, obserbasyon sa mga nangyayari ngayon. Bye everyone, see you next time.